Good morning sa lahat ng subaybay at nanonood sa song natin at naggawin nanonood sa live natin sa Facebook. Good morning sa lahat. At ngayon, August 17, 2025. Na meron tayong apat na mensahe na ipaliwanag. Kaya gawin natin yung song. Pag-idipo natin kasi umabot ng mahigit 10. Kaya itong kaapat para di gaano matagal. Hindi naman kayo gaano katagal yung song natin dahil wala nang nagpapagamot sa song dahil ano kasi natatakot ng tao na ma-public yung mga gawain nila. Alam kasi talaga nila na makakita ako kaya umiiwas sila magpagamot. Sa song ko i sagot ng totoo hindi ang nakikita ko. Kaya hindi na ipagtaka na tao ayaw na magpagamot. Ang ganda naman yun para patunay lang na naniwala ang tao na totoo talaga ako makakita. Kasi bakit sila natatakot kung hindi sila naniwala makakita ako? Yun nga ang ano doon, katakot doon. Hindi na sila pwede magsinungaling. Kasi pag nagsinungaling sila, alam nila kung anong meron at ano mangyari. Kaya mas maigi pang hindi na magpagamot. Ganun pa man, patuloy pa rin ako na pagparating sa mga mensahe ng Diyos. Tulad ng mga mensahe na sinusulat ko, ah, patuloy akong magpaliwanag. At kung kailangan lang i-post, i-post lang. Pero kung kailangan ipaliwanag, ipaliwanag natin, ano. So, para din sa, ano, no, lahat ng ah, nanood ng mga live ko at saka sa song ko, ah, ah, nasabi ko lang na kung may problema kayo, kung nasaktan kayo sa mga sinasabi ko laban sa mga pare at pastor ninyo, ah, malaya kayong gumawa ng aksyon kung anong gusto ninyo. Ah, hindi kailangan na magagalit kayo sa mga taong nag-share o katulad nung narinig ko nga na dalawang pastor, si pastor yan, basta pag WhatsApp mag-react ng tudo-tudo, kung hindi yan pare, pastor, ah, doon nga sa live nasa bus na nagalit dahil ah, magsumbong daw sila sa LTO sa ginawa nilang live. Narinig na ninyo yun, mga live na yun. Pero ilang buwan na nakalipas, wala pa rin LTO na umaksyon. O wala din, hindi ko alam kung nagsumbong sila sa LTO, ang pasahero. Pero kung ganun ang way ng pagreklamo nila, walang kinalaman yan. Ano, hindi yan sakop ng LTO ang pagbabawal kung ano man ang meron sa ginawa ng tao doon sa bus. So, yung isa naman na babae, ah, nagreklamo din doon sa bus at tumawag sa bus nila, ano, ng bus company. Nagreklamo na tungkol sa mga live. Uh, ayun nga. Sinabi na nasa opisina sa bus na bahala na kayo doon. Lalabas na sila doon. So, kaya ko to isinama dito para iparating ko sa lahat. Ang aksyon na ginawa ninyo ay nagpatunayan na meron kayong pag-iisip
na ipinagkaloob ng Diyos pero hindi nyo nagagamit sa tama. Ang bus company o ang mga tao nag-share o mga tao nag-live, hindi po sila ang may gawa kung ano man yung isiniwalat ko. Hindi sila ang nagla-live. Ako mismo ang ireklamo ninyo. So, sa sinabi ko na nga, pangalan ko na to Narciso Olalo to. Walang labis, walang kulang yan. Kung mayroon mang kulang, baka yung middle name ko, Lood. Kung gusto ninyong ikumpleto, Narciso Lood Olalo. Ba't ko binigay lahat to? Para kung magreklamo kayo sa korte, kasi meron tayong karampatang batas na magagamit ninyo. Kung nagkasala ang isang tao, may ginawa ang isang tao na alam ninyong nagkakamali, meron tayong batas sa lupa. So gamitin ninyo. Ah, marami akong video dyan sa YouTube. Marami akong video dito sa Facebook. Mga live ko. Kunin ninyo. Hindi na kailangang turuan ko kayo kung paano. Pero dahil nga sa ginagawa ninyo, tuturuan ko kayo. Baka hindi nyo naisip. Ang gagawin ninyo, i-download ninyo yung mga live. Kung anong live doon na sa palagay ninyo nanira ako o nasaktan kayo o nasaktan ng damdamin ninyo dahil sa mga isiniwalat ko na mga gawain ng mga pare at pastor ninyo at mga toro nila. So, i-download ninyo yon, dalhin ninyo sa korte. Para ang korte na ang magbigay sa akin ng supina at kailangang dadalo kayo pagdating na doon. Kasi bago ko umpisahan ang paglilitis, magkakaroon na tayo ng kasulatan na kung hindi ninyo kayang patunayan ang bawat ipinaglaban ninyo, ganun din ako, may kasulatan tayo na firing squad ang kailangan itapat para matulukan ang mga isiniwalat natin o itinuturo natin na kayo nga ang nagsasabing totoo at ako rin nagsasabing totoo. Kung sino ang nagsisinungaling at hindi kayang patunayan, may kasulatan tayo na firing squad na bawat tanong natin at hindi ninyo masagot ng tama at patunayan, i-firing squad. Sa ganon, may makikinabang at matulukan ang pangluloko natin sa kapwa. So, gano'n yun. So, himay-himayin natin kung saan tayo nanira. Ako ba na sinasabi ko na ang mga turo ninyo ng simbahan ninyo ay kasinungalingan at itong tinuturo ko, ito ang katotohanan? O totoo ba nakausap ko ang Diyos? O kayo nagsasabi na kausap ninyo ang Diyos, pinag-utusan kayo ng Diyos at mga tinuturo ninyo ay sinasabi ninyo ang tunay na kaligtasan. Kailangan bat-batin natin yan, himay-himayin natin kung saan kayo naging tama. Hindi yung magagalit kayo sa mga nag-share, magreklamo kayo na wala naman sa tamang pagreklamo. Hindi tayo bata para magpalitan ng walang saysay. Kailangan natin yung tama na pamaraan. Kasi tulad ng ginagawa ko na ipinapublic ko lahat kung ano man yung isiniwalat ko. Ganun lang kadali yon. Napakasimple lang yan. Kung isipin nga niyo mabuti, na sinasabi ninyo na ang kasinungalingan ay hindi manaig sa katotohanan. Ngayon, kung kayo palang katotohanan, eh di magreklamo kayo sa tama na pamaraan
patunayan ninyo na kayo nga ang tama. Dahil ako, sinasabi ko na ako ang katotohanan, kaya di lahat tuto sa publiko. At wala akong tinatago at hindi ako nagtatago mismo. Kayo, kayo na yung nagtatago. Kayo nga ang nagsasabi na sa haba ng panahon na sinasabi ninyo na ang turo ninyo at paniwala ninyo, yun ang totoo. Pero hindi kayo maka harap na kung ano man yung ipinaglaban ninyo. Napakalinaw lang naman talaga dyan. Kung nasa tama tayo, din ipaglaban natin. Patunayan natin. Gano'n naman kasimple yun eh. Hindi ako aabot ng 16 years sa ginagawa ko na to kung hindi ako totoo. Una-una, kung hindi ako totoo, Facebook na ang yung maging kalaban ko. Dahil hinahayaan ng Facebook na manatili ako sa website nila na puro panloloko ang ginagawa ko o puro panlilin lang. Patuloy ako ng 60 years na gamit natin ang Facebook, YouTube at ibang social media. So malinaw naman yun na hindi ako nanluloko sa tao, hindi ako nanglalamang sa kapwa o sa tao, at hindi ako nanglilin lang sa tao. Kaya nga yung sinusulat natin, nauna yan bago sa mga pangyayari. Kaya tanungin natin ang sarili natin kung ang taong ito ba ay karapat-dapat ba itong ah, ireklamo sa tamang ahensya ng ah, batas sa lupa. Kasi meron tayong karapatang batas na dapat nating gamitin para sa mga taong ah, gumawa ng hindi kanais-nais sa kapwa. Nakakalungkot isipin. Ah, Ganun na lang ka babaw ang mga ginagawa ng tao. Pwede naman kayo, malaya kayo kung anong gusto ninyo. Kung meron kayong pinaglaban, gawin ninyo. Hindi yung mag, tawa kayo, magsumbong kayo sa LTO. Ano kinalaman ng LTO din sa ginagawa ko? Anong kinalaman sa mga bus company sa ginagawa ko? Hmm. Kung magreklamo kayo, ako mismo ireklamo ninyo. Yes, sinabi ko nga, pangalan ko, Narciso Ulalo, Luod. Oh, middle name ko Luod para malinaw. So, yun lang. Paalala sa inyo. Makakatulong sa inyo kung ano man yung mga hinaing ninyo o reklamo ninyo laban sa akin. So, Miss K, kung ano man yung design na i-play mo na. Okay, Brother Nurse. Babasahin ko lang. Narciso Olalo, August 12, 2025. Mensahe ng Diyos. Nasa labas ako ng bahay namin. Laking gulat ko na sunod-sunod ang putok ng baril na rapid fire. Sa akin pala ang puntarya, ang lakas ng ratatat na putok. Dumadaan sa tagiliran ko, ang sinag ng bala sa bawat tagiliran ko. Hindi ko makita ang bumabaril sa akin dahil nakatago ito sa isang bagay sa unahan. Nang dahil hindi ako tinamaan ng bala at napansin ko na may hawak akong maliit na kutsilyo, kaya dali-dali akong pinuntahan ang lugar kung saan nanggagaling ang bala at putok habang nagpatuloy ang pagpaputok sa akin.
Pagdating ko sa parang puno, hindi alam ng isang lalaki na nasa likuran na niya ako. Sabay, hinawakan ko ang liig niya at tinusok ko sa maliit na kutsilyo. Sabay nagising ako, ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito gagawin ko sa darating na linggo sa Zoom. Yun, Brother Nars. Thank you, Miss Kay. So, yun. Uh, Dito na natin paliwanag, ano. So, yung mensahe na yan ay nagsasabi na ah, maraming tao na kung ano-ano ang mga sinasabi tungkol sa ginagawa ko laban sa akin na hindi ko sila nakikita at naririnig. Pero dahil nga sa mga ah, sinasabi din nila na ina-address ko tulad nga doon kay Alfredo na ginagawa niya kung ano ba yung binabanat nila sa akin, yun yung kutsilyo na matalas. Ibig sabihin, yun yung mga binabalik ko na mga salita na kung ano yung talas ng dila ko nga na sinasabi. Dawi ako na magpaliwanag at magbigkas ay pag tumama sa kanila, hindi na sila makapagsalita. Kung ibaga, tinamaan sa liig sila, no, hindi na sila makapagsalita dahil alam nila na tama at malinaw ang paliwanag ko. So, yun yung mensahe pinarating ng Diyos yan, na mahimik na lang sila, nanatili na silang pipi at bigi. Di nila kayang baguhin ang mga sarili nila dahil nga sa namulatan nila na, na baon na sila sa kasamaan. Di na nakapag-isip ng tama. Kaya pag nakapangkotya sila o nakapagsalita, ako na yung masamang tao para sa kanila. Pero ang totoo nun, kung may masama man, yung mga taong pinaniwalaan ninyo na yun ang naglubog sa inyo ng kasamaan o kasalanan dahil ipinamumulat sa inyo ang mga turong kasinungalingan at pinaniwalaan ninyo. Kaya hindi na kayo makaahon sa paniniwalang akala ninyo'y tama. Yun ang nangyari ngayon sa buhay ng tao. Ah, Kahit anong paliwanag natin, hindi na talaga matanggap ng tao. Alam niyo kung bakit? Dahil nga sa magkaiba ang estado ng pagtuturo. Ang mga pinaniwalaan ninyo, nakasanayan ninyo, at namulatan ninyo na ang pagtuturo ay isang basihan, yung Bible ninyo. O yung sa akin naman, ang pagtuturo ko at pangaral bilang paalala sa tao ay wala akong ginagamit na Bible o ika nga libro. Para sa Diyos, libro na. So, ito yung hindi basta-basta mapaniwalaan ng tao. Kaya ang tao, hindi nila kaya akong sagupain. Kasi, pag sumusugupa sila sa akin, lagi sila nakadepende sa Bible. Kaya kung narinig mo sila, nakipagpalitan, nagbabanggit sila ng pahina, verse, o ano man yung meron sa Bible nakasulat. Sa akin, ang, ang pinagbasihan ko, power of mind. Tapos ang power of mind na yan, kung anong laman na nangyayari at nagagawa ko, ito yung nagpapatunay na may kausap ako na hindi pangkaraniwan. Na masasabi nating may isang spirit na makapangyarihan. Kaya hindi sila kayang sumasagupa dahil alam nilang matatalo sila. So, yun yung kaibahan sa aming ah, sa bawat parte. Ako nag-iisa at sila na marami. Pero ang pag-iisa ko, mayroon akong isang backup na hindi ninyo nakikita. Yun yung sinasabi natin na ang Diyos ay
isang spirit o espiritu. Yun yung tawag natin na Diyos Ama o Heavenly Father na isang makapangyarihan. Sila, nagsasabi sila na may Diyos silang kakampi o may nag-utos sa kanilang Diyos, pero hindi sila pinag-utusan ng Diyos at walang binigay ang Diyos na backup sa kanila para patunayan na may Diyos nga na nagsasabi na gawin nila ang mga bagay na yun o sa pagtuturo nila. So hindi nila kayang panindigan at ipaglaban at patunayan dahil nga wala silang Diyos na nagsasabi na gawin nila yon. Sa mga tuwid, wala silang backup. Ako, puno-puno ng backup. Yun ang kaibahan namin. So, ang tao hindi basta-basta maniwala dahil ang palaging nasa isip ng tao, imposible. Kahit nakikita na ang nagagawa ko, kahit naririnig na ang mga nagagawa ko, kahit nauna nilang nabasa bago nangyari, laging nasa isip ng tao, imposible. Kasi nasa Bible yan. O, yun ang sinasabi ng tao dyan. So, suma total, masasabi natin na ang tao nakapako na doon sa maling turo. Na kahit nakikita na, para sa kanila, imposible. Kahit naririnig na nila, laging sinasabi, imposible. Yun ang kalaban dyan ng Diyos, yung imposible. Kaya kahit anong paliwanag ng Diyos, kahit anong ipakita ng Diyos, yung nga sinasabi nga ng Diyos, di ba? Isinusubo muna sa kanila. Sinusubo na, sobra pa sa subo. Malinaw na ang nagagawa ko na gamit ang power of mind at nagagawa ng power of mind kung anong laman, nandyan na lahat. Sobra pa sa subo. Sinasampal na sila, sinusubo na niya sa kanila, sinasaksak na sa utak nila, pero hindi nila matanggap. Kasi nandoon yung imposible. Nasa Bible na yan. O, di ba? Kaya ito yung problema ngayon ng Diyos kung paano ipamulat sa tao, ipaintindi at ipaunawa. Kasi ang tao, nalaso na ng utak sa maling turo. Parang ang tao na sinasayanaid ba? Napiktado ang utak gamit ang salita at pangalan ng Diyos na nakasulat sa Bible. Kaya, yun ang nangyari sa tao. Nalaso na ba? Napiktado ng utak. Hindi lang gumagamit ng laso na lason talaga ng pang-insekto o lason sa anong klaseng lason na napiktado ang ibang part ng utak ng tao. Yung lason na yan, yun yung mga tinuturo ng mga pare at pastor ninyo. Na nilason ang utak ninyo. Kaya kahit anong paliwanag ko, tungkol sa misa, tungkol sa tithe, tungkol sa padasal, tungkol sa misa ng patay, o ano pa man ang ibang turo, hindi niyo matanggap talaga. Kasi nga, ang pagtuturo ko, wala akong verse, wala akong pahina. At sinasabi ko na ang Bible ay isang uri ng libro. Sa inyo, sa mga tao, ang libro sa inyo banal. Kaya doon kayo nakabase talaga palagi sa libro na yan o sa Bible ninyo. Kaya mamatay kayo, dala-dala ang Bible ninyo. Ayun ang magsiga sa inyo sa impyerno. Sa akin, mamatay ang tao na namulat sa katotohanan, nadala-dala niya ang tunay na kaligtasan. So ito yung kalaban ng Diyos ngayon. Kaya sabi nga ng Diyos na hindi lahat ng mga banggit sa pangalan ko, mga gamit sa salita ako ay akin sila. So hindi ibig sabihin na yun ang mga nasa bibig ninyo, ligtas na kayo. Pero dito sa akin, hindi man sinabi man ng Diyos na hindi lahat na naniwala sa akin ay ligtas, pero sigurado ako sa sarili ko mismo, ligtas ako. Baka baliktarin man natin ang mundo,
Ako ay ligtas na. Ito yung sasabihin niyo imposible. Pero sa akin, hindi imposible. Kasi ang sarili ko mismo, alam ko. Kung alam niyo lang kung anong meron ako tuwing natutulog ako, na minsan sinasabi ko sa sarili ko, buhay pa kaya ako? Patay na, pakiramdam ko, patay na ako. Kasi ang patay, hindi na bumabalik yan. Pero ako, bumabalik at bumabalik. Pero yung sa basihan natin yung sinabi ng Diyos na mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. So malinaw doon, ang ako espiritu ko lang pasok. Malinaw din sa unang sinabi niya na pabalikin kita sa lupa. Manggamot ka at mangaral. Iligtas mo ang mga tao. O, di ba? Yung sabi niya, ikaw ang tunay na naniwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya nabiro ka sa napili ko. Doon sa mga mensahe na yon, meron tayong batayan. Sa inyo, Bible. Sa akin, hindi Bible ang batayan ko. Yung sinabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ, kaya nabiro ka sa napili ko. Babalikin kita sa lupa, manggamot ka at mangaral. Pag sila ang mangaral, buklat sila ng libro. Pag ikaw nangaral, walang buklating libro. Nandito lahat, paikot-ikot ang kwento. At ang lahat ng sinasabi ng Diyos, nagagawa at nagagawa ko. Kaya sasabi ko sa inyo, hindi man lahat ang maligtas na naniwala kasi lahat sa may mga naniwala na hindi nagawa ang tatlong kailangan ng Diyos na pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Hindi talaga lahat. Maraming nagpapalo sa akin na ang tunay nilang katauhan ay hindi na bago. Pag-uugali nila ay hindi na bago. Ang paniniwala nila, palagay na lang natin kalahati na bago. Pero hindi talaga buo na bago. Tulad ng ano, halimbawa, naniwala kay sa akin, tinuro ko, ginamit ako ng Diyos. Oh, ngayon, hindi na kayo nagsimba, pero nagpista kayo. Oh, hindi rin buo ang paniniwala ninyo kasi nanatili kayo nag-celebrate ng pista eh. Pinaliwanag ko na anong meron sa pista o bakit itinuro nila ng pista. Ipinaliwanag ko na sa inyo. Imposible naman na lahat ng mga apostol na namatay na. Alam ng mga pari ang birthday nila. Ang mga apostol, nauna pa ipinanganak ng mga pare ninyo. Nauna pang ipinanganak ni Jesus Christ. Alam nila ang kapanganakan. Samantalang si Jesus Christ, huli lang ipinanganak. Hindi nila alam kung kailan talaga pinanganak. Puro haka-haka. Yun yung mga gandang halimbawa na ipinaliwanag ko na kung nasaan dito ang totoo at nasaan ang hindi totoo. So isa yan. So marami pa. Tulad ng naniwala kayo, pero pagdating sa araw ng patay, nagpamisa kayo sa mga kaluluwa, sa mga nangamatay ninyo. So isa yan sa hindi rin lubos ang sinasabi natin na paniniwala ninyo kasi hindi nyo nabago ang nakagawian ninyo. Kung ako nga tanongin ninyo, mula nung namatay ang papa ko, ilang taon na nakalipas. Palagay na lang natin, 30 years na nakalipas. Oh, hindi naman siguro 30 years kasi nasa Australia na ako, 20. 20 kami, palagay mo lang 3 years. Palagay mo 17 years. O 17 years si papa namatay. Iwan ko kung may natandaan ako, nag-utos ako kay La Jonah na pamisahan si papa. Si mama ko rin, ganun din. Nauna namatay yun, palagi ko lang mga 30 years. Namatay mahigit pa. Kasi yung pinagawa kong dityo ni Papa sa simenteryo, nag 10 years na bago siya namatay. So, palagay mo lang, mga 35 years na. O, mga 35 years na siguro. Never ko nakaalala na nagpamisa ako kay Mama.
So, diyan natin makikita na ang paniniwala ko talaga ay lubos. Kasi naniwala na ako na ligtasan ng magulang ko, nagagawa nila yun ng buhay pa. Kaya hindi ko na kailangan ng kumisa. Ganon din sa papa ko. Ang kaligtasan niya, doon sa paniniwala niya nung buhay pa. Kasi doon niya magagawa kung ano man yung mga bagay na dapat niyang gawin para maipakita niya sa Diyos na siya nga tunay na niwala. So hindi na sa panahong patay na ang tao na pamisahan mo o padasalan mo para iligtas. Dahil nga di na maipakita ng may katawan na naniwala siya ng Diyos at mabago siya doon sa panahong buhay pa. So isa yan sa basihan natin. Na naniwala kayo, pero nagpamisa kayo sa mga kaluluwa ng mga pamilya nyo na ulila, na yumao na, makikita natin na hindi lubos ang paniwala ninyo. So hindi ko kayo pinagbawalan. Wala akong pinagbawalan sa mga sumusunod o nagpapalo. Ang sa akin, pinaalalahanan ko lang kayo dahil walang ibang gagawa sa kaligtasan niyo kung hindi kayo mismo. Kaya mali nga yung paniniwala ko, hindi ako bibigyan ng Diyos ng power of mind para manggamot at mangaral. Isa yan, mabasihan natin. Kung mali ang paniniwala ko. Hindi ko hangad na mangyari sa buhay ko to. Pero ipinagkaloob ng Diyos dahil sa paniniwala ko na tunay at lubos, kaya ipinagkaloob ng Diyos ang mga bagay na ito na never kong pinangarap mula noon pa. So, yun yung mensahe na yun. Uh, Palaala ng Diyos sa lahat na gamitin ang tamang pag-iisip bago kayo umarangkada. Dahil kung nagkataon nga, ang bawat bibig kasi ninyong salita ng talas ng dila ninyo, mas matalas pa ang dila ko pag ibinalik ko to sa inyo, ang mga sinasabi ninyo. So yun lang, Miss Kim. Maraming salamat sa pakinig. Thank you. Thank you, Brother Nars. Narciso Olalo, August 12, 2025. Mensahe ng Diyos. Nasa loob ako ng isang toilet na tumatay ang napansin ko na kalahati lang pala ang pintuan. Habang nakaupo, biglang may dumating na single na motor at tumingin sa akin na hindi ko naman siya kilala. Umalis ang lalaki, sabay biglang may dumating din na isang motor at tumingin sa akin. Sabi ko, pinsan ko yun na, sabay umalis din kasi. Naisip ko na pinsan ko talaga siya, sabay nagising ako, ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko sa linggo pag may gagawin akong Zoom meeting. Yun lang, Brother Nars. Oo, next lang yun. Mm-mm. So yun, mensahe ng Diyos yun ano. Ah, Kung sinasabi ng Diyos yan, kung sasalita bang tunawaan natin, sinasabi ng Diyos yan na, ah, best friend, meron kang kamag-anak na isang rider na nagsishare sa kapwa niya rider at sumisilip doon sa tumitingin o nag-open sa YouTube o sa Facebook sa mga post mo. Yun yung sinasabi diyan. Sinasabi lang ng Diyos diyan ba na meron akong kamag-anak na isang rider na nagsishare sa kapwa dyan niya rider. At yung sinisira niya, ah, kusang nag-open doon sa YouTube o sa Facebook o nagbabasa doon sa mga mensahe ng Diyos na sinulat ko. So, yun yung mga sinasabi dyan. Maraming salamat. Thank you, Brother Nars. Narciso Olalo, August 17, 2025. Mensahe ng Diyos. Sa ginagamit ko sa panggagamot sa mga
karamdaman sa kidney, hindi ko maiwasan na malungkot ang sabi kasi nila na ang buko ay mataas sa potassium. Pero ang alam ko, may potassium siya, nasa 6% lang naman. Kaya nagtanong ako sa Diyos kung ano ang masabi niya tungkol dito. Sinagot niya ang tanong ko sa aking pagtulog, ito ang mensahe. Nagbiyak ako ng isang buko na young coconut. Habang biniyak ko ito, narinig ko ang boses ng Diyos. Ang sabi, BMW, nasa paniniwala ng isang tao na kasalalay ang lahat. Nagpatuloy ako sa pagbiyak at pinakain ko sa isang ginamot ko ang laman nito. Sabay sabi ko, ay sayang ang sabaw, hindi ko na sahod, inumin ko sana ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko mamaya sa gagawin kong Zoom meeting August 17, 9 a.m. oras sa Pilipinas. Maraming salamat, Miss Kay, ano? Ay, paliwanag ko yan. Ah, kasi hindi naman nyo rin alam kung ano ang ibig sabihin yan eh. Sabihin nyo, AFW, sasakyan yan. So, in general yan kasi dami ko nga akong ginamot na buko ang ginagamit lalo na sa kidney, prostate, UTI, marami akong ano dyan, ginamot sa mga buko. Mga problema sa atay, hipa-hipa, ganun. Buko ang ginagamit ko. So, hindi ko maiwasan na isa sa mabagabag yan sa isip ko, yung yung may nagsabi kasi na ang buko may potassium. So, marami akong ginamot, okay, naging okay naman. Makita naman niyo sa mga testimony, okay sila. So, since kasi na meron na, siguro naman lahat naman siguro pagkain siguro may mga potassium pero depende naman din yan sa ilang porsyento ang meron dyan. Hindi naman siya high risk ang potassium sa buko pero sa mensahe kasi ng Diyos na ipinakita, katulad nga ng pinakita niya na binipagalob sa akin ng kalamansi, kung isipin nga ninyo, ang kalamansi ay isang uri na acid. So, nakaramihan sa sakit ng tao, nanggagaling yan sa mga kinakain natin doon sa mga acid din. Yung sinasabi natin na artificial na acid. At itong acid na ito na nilikha ng Diyos, yun yung acid na natural na inilikha ng Diyos para pangontra sa acid na nakukuha ng tao doon sa mga kinakain natin na artificial na acid. Siya yung pumupuksa. So, puro acid yan siya. Yun nga lang, ang acid na yan ay may gamit para puksain ang acid na sa katawan ng tao. Hindi lang alam ng tao kung paano gagamitin. Kaya ito yung pinagkalob ng Diyos sa akin. So, other than that, pinakita rin ng Diyos ang mga prutas na maaari kong gamitin kung alin ang gusto ko ng panahon na manggamot ako. Depende sa kung anong meron sa paligid ng isang tao. Kaya gumagamit ako ng samot-saring mga prutas. At katunayan, sa loob ng 60 years kong ginawa ito, marami kayong naririnig kung anong mga prutas, dahon o puno ang ginagamit ko. At totoo din na marami ang nakikinabang. Ngayon, nasa sinabi ng Diyos sa una pa lang, sinabi na niya na ang prutas ay nilikha niya para sa kalusugan ng tao. Hindi lang alam ng tao kung paano gagamitin. So, punot dulo, lahat yan ay may purpose ang Diyos bakit niya nilikha. Ngayon, sinabi rin ng Diyos na ako ang nanggagamot pero siya ang nagpapagaling. So, kahit anong gagawin ninyo, kainin man ninyo ng kainin ng prutas, inumin yung buko, at inumin ninyo ang ah kalamansi, hindi pa rin kayo gagaling pag hindi gustuhin ng Diyos na pagalingin kayo. Kasi ang sabi nga niya, ikaw ang nagagamot, pero ako ang nagpapagaling. Malino doon. Ito may itinuro ko sa inyo ang tama. Pag hindi gustuhin ng Diyos na gumaling kayo, hindi kayo gagaling. Ngayon, nasa mensahe na sinasabi ng Diyos, nagagaling sila ay sa paniniwala nila.
So, kung doubt man kayo, isa yan nagpapatunay na hindi buo ang paniniwala ninyo. Kasi nagkakaroon kayo ng doubt. Marami akong pinainom dyan na tumitigil. Na kalamansi. Tumigil ako, sir, kasi lalong hapde siguro ako. Pero nagtaka ako, pareho sila ng sakit, pareho ng reklamo, pareho ang pinainom ko. Yung isa, yung iba, gumaling. Yun lang, yung katunayan, marami dyan, hindi pa tumigil. Gumaling sila. So, makikita natin ang kaibahan kung ano ang problema. Pareho ng sakit, pareho ng pinapagawa ko, yung isang maling, yung isa hindi. Sa isa dalawang comparison lang sa dalawang tao lang. Pero sa mga ginamit ko, marami ang maling kontra isa. So, malinaw doon na sinasabi ng Diyos, gagaling sila ayon sa paniniwala nila. Sundin lang nila kung ano ang mga sinasabi ko, na sinasabi mo. So maraming sangkap kasi yan, maraming bagay kung ano ang tamang pagsunod, tamang paniniwala para ipagkaloob ng Diyos sa inyo ang kagalingan. Kaya nagbigay ang Diyos diyan ng mensahe para din ah, malinawan ang mga tao nag-isip ng hindi maganda. Kasi minsan hindi nga natin alam kung naisip lang natin na mataas ang potassium, mataas ang acid, kaya tayo tumitigil. So, yun yung mensahe na yun. At yung ano, baka magtanong kayo ano yung BMW, baka sasakyan siguro sasakyan ko, sana all. Makabili ako ng BMW. Lamborghini na lang siguro. Nangarap ka lang naman, di lumos-lumosin na. Di ba? Pero sana Toyota na lang siguro binigay ng Diyos para mas daling ipaliwanag. So, BMW, ibig sabihin ng Diyos, ang sumigaw sa BMW. Ibig sabihin ng BM, ang buko. Sa buko na lang, di na gamitin ng ang kasi baka mag-confuse pa kayo. Buko, M, makakatulong, W, walang problema. No, angkop sa lahat yan. Ah, walang side effect, wala kang alalahanin, ah, magwasing sa dumi ng dumi ng kidney mo o maraming angkop ng W. So, wala kang alalahanin. O, di ba? Isa yan. So, walang side effect. O, isa yan. Ay, ganun, maraming W. Isipin ninyo mabuti. So, sinabi ng Diyos yan na dahil sa paniniwala ng isang tao, ano man ang iniisip ng tao na kontra, hindi ito isang ah, ah, bagay na maaari kang tumigil, maaari mong mawala ang paniniwala dahil sa iniisip mo na mayroong ah, mga bagay na maaring makadagdag o makasira lalo sa problema mo. So, punot dulo yung sinasabi ng Diyos, ah, ipagkaloob niya ang mga bagay ayon sa paniniwala ng isang tao. So, malinaw yan ha. Wala akong BMW ha. Baka sabihin ninyo, ginagamit ko yung sasakyan ko. Kawa ng Diyos. Meron akong bike. Lagyan ko nga ng BMW siguro na makabili tayo ng sticker na. Sabihin naman, sila naman marunong maglagyan ng BMW. So, yun mga ka ka-vlog. Kablag. Kapokpok. Kasilsil. May ano natin yan, magawa tayo ng ano na nagamit dyan na ano, mga vlog-vlog dyan. Uso yung vlog-vlog na yan. Ako naman, hindi ako nagbablog. Kaya ito, ginawa ko para palalahanan ng tao. Huwag niyo sabihin na ang Diyos na mahilig sa vlog. Hindi mahilig ang Diyos sa vlog-vlog na yan. Ang mga vlog na yan, karamihan dyan, puro ano lang yan, gawa-gawa lang. Kahit nga hindi totoo, gagawa silang mga ano, edit-edit para parang totoo.
Ang vlog na yan, ginawa lang niya para kumita. Dito, hindi ito vlog. Ito, isiniwalat ko, ipinopost ko sa public para makarating sa inyo. At hindi ko kayo binablog. Ang vlog, isang uri yan na ginawa ng isang tao. Matotoo, hindi man ang context nila o content, ginawa nila yon para kumita ng pera. Dito, hindi ko ginawa para kumita. Ginawa ko to para malaman ninyo at makarating sa kapwa ninyo ah, para sa sarili ninyong kaligtasan. Kaya hindi ito vlog. Kaya kahit sino nagsasabi na binablog ko daw, hindi vlog yan. Kung nag-isip lang kayo ng tama, mga iho, kayo lang ang tao na isda na pala nasa lupa. Minsan gamitin ninyo ng utak ninyo para hindi kayo maloko. Kayo lang ang iho nga nasa lupa. Kaya ako, kung isipin niyo mabuti, 16 years kong ginawa to. Kawa ng Diyos. Kahit 5, hindi ako nabigyan ng Facebook. 5 centimos lang hindi 5 pesos. Hindi ako nabigyan ng YouTube ng 5 centimos. Yan ang totoo dyan. Kaya huwag niyo sabihin na nag-vlog ako. Yung sa akin, ginawa ko to para makarating sa buong sanlibutan sa kautosan ng Diyos na huwag kang matakot na magparating sa mamisahe ko sa mga tao. Kaya kasama mo ako sa lahat ng panahon. Pabalikin kita sa lupa, magkamot ka at mangaral, iligtas mo ang mga tao. Yun yung, ano yan, mga mensahe ng Diyos na galing sa Kanya. Kaya ito, ginampanan ko ng buong buo para sa lahat o para sa nakarami dahil alam ko hindi talaga lahat ay ah, may place natin o may ligtas natin. Dahil kanya-kanya tayo ng pag-iisip o pang-intindi at pang-unawa. So yun lang, Miss Kay. Maraming salamat sa inyo. Salamat, Brother Narciso Olalo, August 13, 2025. Mensahe ng Diyos. Naglalaro kami ni Jesus Christ ng isang laro na kailangan ipasok ko ang isang bola sa isang bagay na parang bowl na nakalaga sa isang mataas na bagay din na parang square na poste. Sa taas nito, kailangan ako lumundag para lang maipasok ko sa isang lagayan. Ipasa niya sa akin, sabay lulundag ako at ipasok ko ito, akala mo'y nag-basketball kami. Mula sa kamay niya, ipasa sa akin at saluin ko sabay takbo at lulundag at ipasok ko ito sa isang clear na lagayan na akala mo din na isang bowl. Habang ginagawa ko ito, pataas ng pataas din ang poste na nandoon ang lagayan at pataas din ang paglundag ko. Sa paulit-ulit kong ginawa, lalong tumaas ang paglundag ko hanggang sa mas mataas paglundag ko hanggang sa sobrang taas ng pagtalon ko, naiwan ko ang kamay ko sa kagayan, lagayan at Yeah. naihagis ko ang bilog na parang takip. Sumigaw ako, best friend, iabot ko sa akin yan. Dinampot ni Jesus Christ sabay hagis sa akin at sa pagsalo ko, inilagay ko agad sa lagayan bago ako bumaba sa lupa. Ang sabi ko, pwede pala yun, best friend. Nagagawa ko na ang hirap nito. Sumagot si Jesus Christ, walang impossible sa power ng Diyos. Sabay nagising ako, ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito gagawin sa linggo sa gagawin kong Zoom meeting. Magtanong pa ako kung anong meaning nun, anong ibig sabihin. Sasagutin lang ninyo ako, ano yan, sir? Songka. Volleyball yan, sir. O basketball. Yan yun. Kung di, pwede sabihin, wakwak ka na rin, sir. Kaya malupad man ka. Pwede Hmm. yun. Di ba? Tungkol saan? Ah, Um, sige, ikaw na. Kung gusto na ni MJ, malay natin. Eh? Sige. Ayoko. Sige. Ah, basahin ko yung ano po. Ay, gusto ni MJ. Baka may gusto rin sa inyo. Malay nyo, mahilig kayo dyan na mag-shoot mo na, mag-dribble. Hmm. Yung ano yun, yung bola ba? Kaya sa isang bola. Uh, Yung bola, baka yung...
Um, takot na pressure tuloy ako. Bakit? Na-pressure. Na-pressure. Baka yung bola yung mensahe. Mensahe galing sa kanya, bibigay sa'yo. Kaya pinasa sa kamay niya, binigay sa'yo. Tapos yung ipapasok mo sa ball na nasa square na poste, yung ipopost mo sa Facebook. Tapos, lumundag ka ng, yung lumulundag ka yung, kasi di ba yung, para ma-receive mo yung mensahe, espiritu ka. Tapos, yung paglundag mo, ipagbalik mo sa katawan mo para ma-post mo. Pe-pressure. Tapos, yun nga, pa nag-basketball kami mula sa kamay niya, yung mensahe galing sa kanya. Tapos ilagay mo sa clear na lagayan. Hindi ko alam yung bowl, pero yung clear na lagayan, yung ikaw yung Galing. nagbabasa Ang galing yun. para clear yung mensahe sa mga tao. Tapos, yung pataas ng pataas yung poste, um, baka yung mga mensahe either pahaba ng pahaba or padami ng padami sa Bisaya, di ba? Pag pataas, Uh, uh, gumahaba. uh, So yung sa Facebook mo, yung pag mga tao, madami ng mensahe sa wall mo. uh. Tapos, hindi ko alam yung naiwan yung kamay mo, pero mm, pag salo nilagay ko agad sa, yung hinagis niya sa pag salo ko, inilagay ko agad sa lagayan bago ko bumaba sa lupa. Yung lagi mo sinasabi na sinabi niya sa'yo na bago mo idilat mata mo, alalahanin mo para di mo makalimutan. Tapos pagbaba mo sa lupa, yung ilagay mo, yung i-post mo siya ba? Tapos yung sabi mo nagagawa mahirap yung mahirap ginagawa mo, mahirap magbasa ganun, tas walang imposible sa power ng Diyos, sabi niya. Yun lang. Pressure. Ah, ang galing ni MG ah. Hindi na nakuha. Absolutely correct si MG ano? Ang hindi lang nakuha ni MG yung lundag na taas. Ibig sabihin ng Diyos doon, mataas na, malayo na ba ang narating ko? Malayo na ang narating na mensahe ng Diyos. Yun yung Mhm. mensahe doon. Pero lahat-lahat ng sinabi ni MJ, tama yun. Kung ano yung sinabi niya. So, yun nga lang, pag ang ginawa ni MJ, ginawa niya every uh, sentence, pinaliwanag niya. Ah, sa akin, inelaborate ko yan. Pinapalawa ko. So, yun yung kaibahan namin kay EJ kasi ini-step by step niya na yung mga mensahe ng Diyos na ipinarating sa akin na pinupost ko kanina kay MJ, gamitan niya ng poste. So, pero sa akin, diretso post yun. Kumbaga, tapos yung palunaglundag na ano, pasa-pasa, yun yung maraming mensahe nga na pinarating ng Diyos sa akin. So, ang hindi ginamit ni MJ doon, yung ipinarating. Kasi di ba pag naghagis ka, kailangan mo iparating mo sa mga tao, sa akin, kumbaga, ipasa ng Diyos sa akin, ipost ko, ipasa ko sa mga tao. Yun yung, doon. Yung kay MJ talaga, yun. Ang hindi lang niya na ipaliwanag doon, yung malayo na ang narating sa mensahe niya. Kasi pataas na pataas ang paglundag ko eh. Ibig sabihin, nung una nagsishare ako, sa baba pa ako. Hanggang sa marami nang naniwala, marami nang share, hanggang sa nadagdagan ang mag-share, hanggang sa nakarating na sa una, diya pa lang sa isang tao, pangalawang tao, o sa isang baryo, hanggang sa nakarating sa sunod na baryo, hanggang sa buong syudad na, hanggang sa yung bilog, yung hanggang buong mundo na, kumbaga, marami nang nakakalam sa mga nakakaintindi sa mga salitang ginagamit ko. Meron naman tayong English din, so nakakarating na rin sa mga English. Katunayan, marami na ako sinisira ng mga English na tao o ibang lahi. Mga Indian, meron na, mga sa Europe na mga sa Italy, marami na akong nasira. Marami diyan sa press list ko, merong ang Italy diyan, merong sa Europe, merong Chinese, meron din. Na may Chinese nga niwala sa akin. So, yun yung sinasabi ng mensahe ng Diyos diyan. Kaya lang kay MJ,
nakabase lang siya sa mensahe nga doon lang. Iniliwanag na niya ano ibig sabihin. Pero pag ako na magpaliwanag, yun yung mga sinabi ko sa inyo na nabobroad na gusto ba na makikita ninyo kung titingnan ninyo kung anong nagagawa ko. So tama na yung sinabi ni MJ doon na yung dahil nga sa power of mind, walang imposible. Dahil yun nga, sa pagpaliwanag, yung clear na sinasabi ni MJ doon, na ako ang nagpapaliwanag para malinawan ang isang tao. So, congratulations na. Baka sabihin na tinuruan ka, pero hindi mapipressure yung tao kung tinuturuan yun. Titising na siya. So, makita natin. So, yun siya sabi ko na meron tayong pangintindi at pangunawa. Minsan lang kasi, nagkahari sa inyo yung takot na negative na mga ano ba, pag-iisip na baka hindi mali, na baka ah, nahiya kayo, ano man. Ganon yun eh. Ang isa sa mag-uutos sa iyo na huwag ka magpaliwanag kasi ang iniisip mo yung negative na mga bagay. Hindi naman ibig sabihin na nagtanong ko sa inyo kung ano ibig sabihin eh, gusto ko makuha ninyo yung sakto na meaning. Yung mayroon kayo makukuha, itanggap ko yun. Wala man, matanggap ko rin yun. Kasi alam ko naman na kanya-kanya tayo na paintindi at pangunawa. Ang sa akin lang, na kahit pa paano, hindi kayo antukin. Marami dyan, natutulog. Pero yung ano, bigyan natin ng credit din yung tulad yan. Si Lodena sa kanila, madaling araw yata yan, o gabi, ang alam ko. So, It's 20 minutes to 10 sa okay. gabi. Kita mo? Kaya si Melodina, ano yan eh, gising ang mata, dilat ng mata, pero tulog ang ano yan, diwa. So, so yun. So, yung sa mga kapwa ko Pilipino, nakita ko na tulog-tulog, alam na. Dayo siro sa ano, kabilang baryo kagabi. Buti di kayo sumabit sa ano, sa sa gawan o sa wire. Ha? Marami pa naman yan. Pero marami din sa Amerika yan. Kaya nga sila nagawa ng English eh. Kung wala sa Amerika yan, di sila mag-i-English ng, uy, may wits pala dito. O, di ba? Kaya huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Marami kayo dyan. Eh, minsan na, ano ba, hinahaluan natin ng ano ba, isang ulam kasi hindi maging masarap pag puro sitaw lang. Kailangan mayroong halong ibang gulay para lalong sumarap. Yun lang ang meaning noon. Ano, salamat ako na kahit pa paano nakakatulong si NG sa pagpaliwanag. Hindi man na ibubroad, pero at least karagdagan din ng pangintindi at pag-unawa ninyo, para maintindihan ninyo kung ano talaga ang mga meaning ng bawat words na sinusulat ko. So, last na yun, Miss Kia, no? O, last na yun, Brother Nars. O, may mensahe din na isa. Meron ding senaryo noon na nag nagbiyak ako ng buko din. Ah, ah, habang binibiyak ko yung buko, pangalawang mensahe ito, kadungtong doon sa ano, nabasa ko, pero parehas sa senaryo. Pero ang pinakita doon, si Jonah. Habang binibiyak ko, yung sabi ni, ni best friend, kasi sabi ko, kainin mo John, yung buko. Kinain ni Jonah yung buko. Sabi ko, sus, kung sabaw sayang, inumin ko sana. Isang ano lang yun, sa isang gabi yun. Yung nauna yung mahaba. Tapos sumunod, nung magising ko, pagbalik ko tulog, yun yung ano. Na sinabi ng Diyos na, namimiss ka ni Jonah. Kasi matagal akong hindi natawag sa kanila, ni Jonah. Ah, siguro nakabot na siguro ng buwan o mahigit pa. You know. So, ang ibang senaryo nun, parehang senaryo, pero iba ang meaning nun. Ang meaning nun na ah, pag tumawag kasi ako, may mga nakikibalita ako na kumusta, ah,
dyan, tapos pintuhan, at yun, kung nandyan ako sa Pilipinas, ah, ano ako, masaya sila dahil ako wala akong ano, lalo na sa mga pagkain, mahilig ko mamili ng pagkain, ganun ba? So namimiss sila yung mga ganong ano, ginagawa ko na pag nasa Pinas ako. Kaya hindi nila maiwasan na ano, yung kapatid ko tanong ng tanong kung di ba raw ako tumawag. Nalaman ko rin galing din sa kay Jonah nung tumawag ako kahapon na mayroong mensahe nga na ano. Tapos, yun nga, sinabi nga ni Jonah na totoo daw pati yung mga pamangkin ko. Namimiss daw nila ako na hindi na ako tumatawag. Sabi nga nila ni Jonah, di baka busy si uncle mo. So, maganda yung si Jonah magkwento kasi si Jonah, nandiyan ba si Jonah dyan? Alam ko may nandiyan. Kasi nasa mensahe yun, hindi ko lang isinulat. Ay ko. Uh, sa dagat yun na, huwag kayong umalis, bawal umalis. So si Jonah ang makapagkwento kasi yung mensahe lang yun, sinabi ko kay Jonah na sabi nga ni Jonah na totooin ko kasi nagtanong nga daw sila yung mga pamangkin ko, si kapatid ko, kung tumawag mo na ako. Sabi ni Jonah, hindi busy siguro sa ko. So ano ang kwento dyan? Nung pag, ano, kaya maganda kayo magkwento kung ano ang meron. Ay, namuntag sa tanan ka na. Tinuod yun na istorya ni Inko kay taon naman gikan sa pag-abot ni gikan pagbalik ni Inko sa Australia. Balik siya May, June. Mga June, wala na din siya nagtawag. Tunga-tunga sa June. Nga, sali pangutana sila Maymay nga kuan lagi masi uncle kay wala lagi nagtawag kay tawag si Ingo, matawag mo na siya kanang mga 9 o'clock din kay break time na niya 12 o'clock na ko busy mong angkol karon na ato na in si Mana nag ana si Dodoy nga kanang si Inko nanawag wala na lagi ka nagkuha nagchika-chika nga unsay mga istorya ni Inko about the to nga wala naman ba busy siguro si Inko ana niya na rin to katong murag senaryo amot ko kung amot bunga ba ka sa katulgon or unsa pa hunahuna ako nimo or unsa ba nga anang nakakatulog ko ba nang ana ra nga di tumawag ka anak ko ba di na-realize na ko nga ay kami dahil magpuntak ni Inko busy gid siguro re ka mo ako una ko nga busy gid siguro ka kay ako man bali yung kontak dadto dili man pug ko kay kung kabalo pud ba ya labi kay katong kuan nga nawala inyong manager basig busy ka anak ba ani abot gid nga minsahian jud ko ino jud ako nga na-miss ka namo Ano ba yan? Ano? Kahapon yata ng umaga? Kahapon, isang umaga. Hindi ko nga pinost kasi gusto ko kausapin kayo. Parang sabihin ang corny naman nun, di ba? So, yun lang, ang ang point ng Diyos dito at point ko rin na makikita natin ba na hindi ko naman kayo nakausap, pero alam ng Diyos ang kalooban ng meron ang isang tao. So yun nga, kung ipaliwanag ko nga ng gusto sa inyo, yung kung tao ang kausap ko, sabihin ng Diyos sa akin na, ah, alam mo yung kapatid mo, yung mamangkin mo, sila Jonah, namimiss ka nila, baka hindi ka na tumatawag. O, tawagan mo rin sila, o, di ba? So yun yung dahil sa paniniwala ninyo, o sa paniniwala ng isang tao, kaya naririnig kayo at nakikita ng Diyos kung anong meron sa inyo. So yun yung mensahe dyan. So, una, namimiss niyo siguro ako dahil pag nandyan ako, alam niyo naman ako kung ano niyo pag, sir, may suman, sir, may bingka, sir. Akit nagpatong-patong, sige, bigyan mo nito. So, yung gano'n, bisag may pagkain na sa lamisa, o sige, yun, good yun, gusto niyo ng ano dyan, yung ganyan. So, isa yan sa makita niyo na mayroon kayong maalala ba. So, may sabi siguro ninyo, sus, kung nandito lang si Inko yan, pag may dumaan na magtinda yan, bili talaga si Inko yan. Oh, di ba? Darling Ah, Miss Darling ko kani din magbaligyaw
bingka. Joy Sir Nars. Napa si Sir Nars, nahurot na to na akong bingka. O, di ba? Oh, oh, oh. Yan sabi ko sa inyo eh. Kasi yung buko nga biniyak ko na walang tubig, saan yung buko? Di ba, minsan kukuha ko ng buko ni, yun, ni ng libit. Ah, hindi na ako nagpaalam yan eh. Kuha na lang ako eh. Sabi nga nila Jonah, Iko, parang may-ari ng, ng buko ni Ante. Sabi ko na, magkipanda si Ante ba? Kuha ko ng buko. So, kumbaga, mamimiss ni Ante mo ba yung nandyan ako? Kayo, dyan sa inyo ba? So, yung nga sabi sa'yo ng Diyos doon na, marami kayong mamimiss pag nandyan ako. Kaya, isa nga yung pag may lagi may mag-alok-alok, hindi ko pinapalampas yan. Kukuha at kukuha ako kahit papaano. Kasi tuwiran ko nga, ah, kahit papaano makakatulong ka sa mabilihan sila. Isika lang, sila nagbibinta. Sana, iba, nagpalo nga sila sa akin, naniwala. Kaya lang, hindi pabayaran yung iba. Ako naman, hindi ako papayag. Sabi ko, ibigay ninyo. Ano ko bang tumuhin ninyo? Wala na kayong iulit. Kaya lagi kong binabayaran ko talaga. Hindi ako papayag na ibibigay. Kasi, di ba? Siguro kung sa pare nga, sabi ko nga sa kanila daling, siguro kung sa pare nyo baka kunin lahat yan. Walang bayad. Oo, totoo yan. So, tama yung mensahe ng Diyos doon. May buko. Ibig sabihin, mga pagkain ba? Na pinahiwatig niya doon. Pag-usapan siguro ninyo pag may dumaan na nagtitinda o sa pagdating na kumakain kayo, baka naalala ninyo yung pag nandyan ako na talagang hindi ko Oo. pinapalampas. Oo. Si Ryan. Kaya na, mga to may merkado na si Angkol Pania, naglisod na ta pagkuhan. Pagsakay sa motor. Siya kuno ka balaka kay bugat kuno kayo. Ay, nanagin si Ryan ko kada to ng merkado ikaw gid ang kinunduman nga. Danha ba may pamalit mao dagang kay ko nagalisod ka problema na kung saon man ni Angkol mura man ka piyesta. Siyempre, yung hindi ninyo nakain, makain ninyo. Nakain namin, yung makain ninyo. Yung nga sabi nga ni Susan, bisag, di ba, pag bumili ako ng isda, yung tulinga pa, yung gusto ko malunggay, bisa hihita ako ni Susan eh. Pa, yun ang kinakain na dito, tapos yun pa rin bibiliin mo. Bisa na-realize ko ba, o tama ka, ano? Yun ang kinakain nyo. Tapos pag nandiyan ako, yung isda ka may malunggay, siyempre yun ang gusto ko, isda ito. Sabi ni Susan, magluto ka naman din ng yung karne niya, magkalirita ka, para makakain naman sila ng hindi nila madalas kainin. Sabi ko, yun ang kinakain nila, yun pa rin bibiliin mo. Na-realize ko, oo nga, tama naman Susan doon eh. Eh, pag nandiyan ako, kahit paano talaga, at saka hindi ako talaga, hindi ako tipid pagdating sa pagkain. Kahit noon pa, katuwiran ko, katawan natin ang puhunan, kumain tayo ng tama. Wag lang naman din yung kainin natin yung sobra-sobra na sa katawan natin. So, yun nga. Magandang mensahe yun. Paalala ang Diyos talaga na, uy, tawagan mo yung mga kapatid mo. Baka iiyak na yung kapatid mo. Sa lungkot na yan. Ano yun ko? Mingaw na yun kuno siya ko, tinod yun ako. Di ba, may katawag kay Palman doon. Sige lang. Kasi, alam mo naman yung ginagawa ko, piling-piling lang yan. Kung may pili akong tumawag, tatawag ako. Pero wala. Wala. Pag bisa, magmarinig tayo. Mga follower na may marinig ko boses, na, uy, parang narinig ko yung boses ng isang follower. Tatawag ko. May kailangan ka ba? So, sir, nag-isip nga ako siya natatawag sa'yo. Nahiyala ako sa'yo kasi mapanggamot ako. Yung ganun ba? So, ang Mm. sinabi ng Diyos yan, sa paniniwala, isang tao talaga, maririnig at marinig ko ang isang tao kung pagdating na kailangan nila. So, tulad din sa inyo. Katulad kay Miss K, ganun din. Pag may hinihiling si Miss K, hinihiling ko rin sa Diyos. Nagsumasagot talaga siya. So, dito na nakikita na ang Diyos buhay talaga. Samot Ay, sari, tinod. buhay talaga ang Diyos. Para sa akin nga, sabi ko nga sa inyo, ako, ligtas na ako. Wala na akong duda doon. Kaya nga,
pinag-utusan ako ng Diyos na iligtas ang mga tao, dahil ligtas na ako. Taliwas doon sa turo ng mga pare at pastor ninyo na sila daw inutusan ng Diyos na iligtas ang tao, pero tinawag sila ng labiro makasalanan. So, saan sila makapagligtas? Uh, labiro makasalanan. So, ang utusan ng Diyos o ang makapagligtas, yung tao din naligtas. Hindi yung mapunta sa impyerno, tapos ang iniligtas sila mapunta sa paraiso. Di nagkataon, nagmukhang katawa-tawa. Dahil ang pare at pastor napunta sa impyerno, tapos yung mga tao, membro, napunta sa paraiso. O ako, pare at pastor, magsama-sama na tayo. Ba't ko kayo iligtas? Di ba? So, ganun. Malinaw doon na paliwanag at yun ang katotohanan talaga na i-base natin sa buhay natin. Kung may pagdating ng mga sakuna o trahedya, meron tayo mga rescuer, hindi ka naman siguro papayagan ng sumali ka sa rescue na hindi ka marunong lumangoy. Kasi kung may malunod, paano ka magligtas na hindi ka marunong lumangoy? Di, mamatay ka. Hindi ka na makaabot doon sa iligtas mo, mapatay ka na. O, di ba? So, kailangan, yung marunong lumangoy, yun ang magligtas. So, kung i-divert natin sa ginagawa ko na manggamot at mangaral, so yung mga pag-aral na sinasabi ko na iligtas ko ang mga tao, yung pangaral ko na yun ang kagustuhan at naayon sa kalooban ng Diyos na mga turo ko na dahil naligtas ako sa paniniwala ko, sarili kong paniniwala, kailangan ko rin gamitin para makapagligtas sa kapwa ko. Yun ang kaligtasan para pag nangawala tayo sa mundong ito, magsama-sama tayong lahat sa paraiso. Hindi doon sa ang nagligtas na punta sa impyerno, tapos ang iniligtas na punta sa paraiso. Di, nagmukhang katawa-tawa yun. So yun, salamat sa pag naalala ninyo ako. Salamat po ko. Jesus Christ. Salamat.